Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa gabi pong ito na tayo po ay makapagpatuloy po mga kapatid, most especially sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. So mga kapatid, ngayon gabi pong ito ay pag-uusapan po natin itong reckon yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Now mga kapatid, naiintindihan po natin na as we exist in this world, nung ikaw po ay nabuhay dito sa mundo, nung naging tao po tayo, pinanganak tayo dito sa mundo, habang tayo po ay nagkakaroon po ng pag-iisip, unti-unti po nating naiintindihan na yung sin or yung kasalanan po mga kapatid is naging part po siya ng human the moment they become living. At mga kapatid, even si David, nung nagkaroon po siya ng pag-iisip mga kapatid, sinabi niya na nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang magulang. He conceived the sin already. Para po malaman niyo po yung reference na yan, nasa Psalms 51 and verse number 2. Yeah. So, mga kapatid, wala po talagang tao ang magsasabi na wala akong kasalanan. Wala pong tao magsasabi na perfect ako. Now, kapag binahagian po natin sila ng salita ng Diyos, mga kapatid, at sinabi po natin na naniniwala ka ba na ikaw ay makasalanan, hindi naman nila tatanggihan, mga kapatid. So, as we grow and as we live in this world, mga kapatid, Psalms 51 verse 5. So, maintindihan natin at makikita natin that yung sin is naging part talaga siya ng human nang tayo po ay nabuhay. And mga kapatid, yan po yung katotohanan sa ating buhay na meron pong realidad. Kaya nga mga kapatid, yung mga bata, abang nung tayo bata pa, hindi naman tayo mapipigilan na gumawa ng kasalanan eh. Nung tayo ay musmus pa, habang tayo ay lumalago, is that hindi mapipigilan na tayo po ay nakakagawa ng kasalanan. Even until now po mga kapatid. Kasi we can always know, and we go back sa ating pong studies regarding sa
sa existence ng sin at nadala po sa atin mga kapatid. The Bible says in Romans chapter number 5, verse number 12, "Wherefore, as by one man's sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned." So, meaning mga kapatid, na wala pong exemption ang kasalanan sa bawat isa po sa atin. Kaya nga minsan mga kapatid, may nahihirapan yung ibang mga tao kasi nga, nakikita nila yung kanilang sarili as righteous. Nakikita nila yung sarili nila as, wala naman akong ginagawang kasalanan. Wala naman akong naargabyado. Pero hindi nila naiintindihan that the sin is being part of our human existing po mga kapatid. The moment we become living. At nakikita po natin yan mga kapatid sa bawat tao. Hindi lang po, kumbaga hindi lang po sa panahon na nakikita mo siya realidad sa buhay mo po ngayon, but in the Bible, makikita rin po natin yan mga kapatid. They always say that nobody is perfect and everyone is agreeing. Totoo. Pero mga kapatid, tayo bilang isang Kristiyano, hindi po natin pwedeng gawing alibay na magpatuloy po tayo sa kasalanan dahil sasabihin natin that nobody is perfect. So nakikita niyo naman yung sa Facebook, marami pong mga issues na lumalabas. And then you can see how kung paano nila patunguhan yung kasalanan. Yung iba, ganun talaga sasabihin, hayaan mo lang sila, wala naman perfectong tao. True na naman, totoo naman po yan. Pero tayo po bilang isang Kristiyano, hindi po sana maging alibay po sa atin in regards na magpatuloy po tayo sa kasalanan, knowing that God forgave us already in all our sins. And yung bagay po na yan is God can forgive and can change the life of everyone kung magtitiwala po sa Kanya mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, lagi po natin isipin about yung grace is hindi po siya license para po tayo ay magpakasala at magpatuloy po tayo sa kasalanan, kundi mga kapatid, makita po sana natin na yung biyaya ng Diyos is ito po ay para magpatuloy po tayo na maglingkod sa Diyos dahil po sa Kanya pong biyaya. At maging matuto po tayong mag-deny ng mga bagay na alam po natin na hindi po maganda. Hindi po makakatulong po sa buhay natin bilang isang Kristiyano. And mga kapatid, ikaw mismo dahil syempre nandito ka naman ngayon sa church. May knowledge ka na sa katotohanan, may knowledge ka na kung mali ba to o hindi. Tama ba yung gagawin ko o hindi? Makakabigay ba to ng glory sa Panginoon o hindi? It's your call po mga kapatid. Amen? Amen. Kasi, tinuturuan po tayo sa church. Salty, go there. And mga kapatid, we have to grow. Amen? That's why the Bible told us that reckon yourselves. Sabi dyan, to be dead indeed unto sin. But let us understand, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Una, stop. You're disturbing me. Biblically, mga kapatid, we see the presence of sins in man's life. Alam niyo po kung bakit? Sino ba sa atin dito nang di nagsastruggle sa kasalanan? Mayroon ba sa atin na parating sa kasalanan, chill ka lang? Mga kapatid, usually, most especially po mga kapatid, kung nakasanayan po natin yung bagay na ginagawa natin nung hindi pa tayo ligtas. And I'm telling you, hindi naman siya madali. Pero kaya, amen? Hindi siya madaling labanan, pero kakayanin mo dahil alam mo yung bagay na gagawin mo. Alam natin yung bagay na gagawin po natin, mga kapatid.
At even mga kapatid, from the start in the Bible, pag binasa po natin yung Genesis chapter number 4, buksan po natin yung Bible natin, Genesis chapter number 4, verse number 6 hanggang 7. The Bible says there, mga kapatid, "And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be desire, and thou shalt rule over him." So meaning mga kapatid, nung panahon na nag-offer si Cain tsaka si Abel, si Cain, meron naman talaga siyang parang pwede naman niyang gawing sanang tama at maayos. Pero mga kapatid, hindi naging tawa. So sin lieth at the door. Ano pong next na nangyari dyan mga kapatid? He killed his brother. Now mga kapatid, what we can see in here mga kapatid sa passage po na yan, nung nagsimula po na nagkasala si Adan, men fall again and again sa kasalanan. Amen? Cain, tinan niyo mga kapatid, Cain murdered his brother, Abel. Tama? Si Noah, anong kasalanan ni Noah? Bakit na-curse yung kanyang mga anak? Because of his drunkenness. Imagine mo palang noon palang, no? Ano bang iniinom niya? Wine. Sabi natin, grapes ba yun? Siguro. Pero mga kapatid, he fall into drunkenness. And his son saw his nakedness. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, pag nalasing talaga isang tao, minsan, hindi talaga nila alam yung ginagawa nila. Minsan. Pero pag naglalasing-lasingan lang yung mga kapatid, iba na yan. Pero pag lasing talaga, hindi talaga yan yung si Noah nga, di ba? And another thing mga kapatid, si David fell into what? Adultery. Anong ginawa ni David? Saan ba siya? Idle. Palakad-lakad sa taas. Nasilip, nakitaan. Amen? Kaya, ngayon parang merong issue ngayon na dapat daw yung babae magdamit ng maayos. Sabi naman ng babae, kahit naman kami, no, kung hindi naman talaga mag-aano yung lalaki. Pero mga kapatid, as we as a Christian, we have to wear clothes na hindi po tayo magbibigay ng ano tawag nito? Parang hindi ka mag-aagaw ng atensyon. Amen? And that is modesty. Amen? So hindi lang po yan sa babae, pati sa lalaki po yan mga kapatid. Moses. Si Moses, hindi siya makapag-enter ng promised land. Bakit? Ano nangyari kay Moses? Dahil lang sa anger and unbelief. Di ba yung sabi na kausapin mo lang yung bato? Anong ginawa niya? Naghahanap siya, pinukpok niya yung... Kasi nga syempre, so but mga kapatid, what you can see in here is that when Adam sinned, then men fall again and again and again, hanggang ngayon po sa atin mga kapatid, into sin. Kaya mga kapatid, when it comes to temptation, hindi talaga pwedeng sabihin mo na kaya mo yan. Hindi mo talaga pwedeng sabihin na malakas yung aking pananampalataya. Baka mamaya sa sobra mong, anong tawag ito, kumpiyansa sa sarili, nahulog ka. And mga kapatid, we have to understand since then that many preachers fall into sin. Bakit? Saan ba kayo nagsimula yan mga? Maliit lang naman yun eh. Nagsimula sa hi, hello, maya-maya iba na yung pinag-uusapan, maya-maya ganito na, maya-maya nagsasama na, yung pagsasama na mamaya, noong una may kasama tayong pangatlo, apat, later on, natitempt, dalawa na lang. What happened po mga kapatid? Anong alibay? Pasensya na po kasi mahina lang ako, hindi ako perfect. So mga kapatid, it is an alibi for the one na hindi po talaga nag-iingat sa kanya pong sarili. So makita mo dyan mga kapatid that sin
was truly a part of human being from the day we born. Pero mga kapatid, hindi rin po talaga dapat, it doesn't mean na parang alam mo yung parang yan na lang palagi yung excuse natin, na we are weak, hindi ako perfect. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po tayo nagmamature. Pagka ganun po palagi yung ating alibay o yung ating pong excuse po mga kapatid, na magpatuloy po sa kasalanan para malaman po natin na yung grace is nag-a-abound. You don't have to do that mga kapatid. Hindi mo na kailangan magpatuloy ka sa kasalanan para lang maintindihan natin at maipakita at maranasan natin that yung grace is nag-a-abound po mga kapatid. We have to understand that the moment we got saved, nung tayo po ay naligtas, the grace of God abound more. Kasi nga mga kapatid, pinatawad po yung lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya lang, ang nangyayari po mga kapatid minsan, parang ang nangyayari is yung biyaya ng Diyos is, yun pa yung nagiging dahilan na magpatuloy po tayo sa... Kaya nga sabi ni Apostle Paul, di ba sa verse number 2 dito po sa ating text, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Patay na tayo sa kasalanan, pero bakit dyan pa rin tayo namumuhay po mga kapatid? Bawat isa po sa atin. Now this chapter is a good chapter po mga kapatid para po sa atin na makita natin yung ating sarili kung saan tayo banda. And if there's something mga kapatid na we are doing and struggling sa ating pong kasalanan, then bigay mo yan sa Panginoon. And this is a good challenge to us mga kapatid sa verse po na ito na i-reckon po natin yung ating sarili. That we should walk in the newness of life because we are saved. We are planted together in the likeness of His death. We shall also in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed. That henceforth, anong sabi yan? We should not serve sin. Kasi mga kapatid, imagine mga kapatid, we have a wonderful sa panahon po natin ngayon mga kapatid. Na imagine mo, these things never happened to any ages po mga kapatid. That all of our sin was forgiven. Na alam natin mga kapatid that in every ages, there's something na nagbigay po yung Diyos at nagdeal po yung Diyos sa bawat tao. So ngayon po sa ating present dispensation sa believers po mga kapatid, binigyan tayo ng bagay na hindi po binigay sa mga previous dispensation or ages sa mga tao. At meron pong isang taong, a very great example po mga kapatid, na nabuhay dito sa mundo, who totally don't have sin and never committed sin. Siyempre, yung mga iba, yung mga anti-Christ, yung mga atheists, yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, sasabihin nila, marami po silang sasabihin, marami po silang argument regarding of sin. Palagyan mga kapatid, nung humarap siya sa Pilate, mula siyang makitang fault sa taong inaasikasuhan, inaakusan nila. Amen? Nagpatuloy lang po talaga yung bagay niya mga kapatid kasi meron pong plano yung Diyos sa panahon po natin ngayon. And that is the truth about Jesus po mga kapatid. 1 Peter chapter number 2, verse number 21. 1 Peter chapter number 2, verse number 21 hanggang 22 po mga kapatid. And basahin po natin ito mga kapatid. The Bible says, for even hereto ye are called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Look at verse number 22. Who did no sin, neither was guile found in His mouth. Amen? Alam niyo po mga kapatid, that's the best example natin pong i-follow. That's why we need to live our lives na
with holiness. Kaya mga kapatid, when you try to understand sanctification, kung meron mga yung sanctification po ng daily sanctification po na ginagawa natin, may mga bagay po na kailangan kang tanggalin sa iyong sarili. Yung paglinis sa ating sarili po mga kapatid. And di siya madali, pero kakayanin siya dahil sa biyaya po ng Diyos. At remember mga kapatid, remember Jesus Christ, who did no sin. The sinless was made sin for us para tayo po ay maging righteous sa Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. 2 Corinthians chapter number 5, verse number 21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So through the Lord Jesus Christ po mga kapatid, tayo po ay naging righteous. Amen? Kaya mga kapatid, kahit ano pong sabihin ng tao dyan, talaga ba yung buhay mo talaga, righteous ka talaga, talagang meron kang holiness? Why? Because we understood that the moment we got saved, the righteousness of God through the Lord Jesus Christ, the righteousness of Jesus Christ was imputed to us the moment we believed the finished work of our Lord Jesus Christ. It's all because that Jesus Christ died for our sins, that He was delivered for our offenses, and was raised again for our justification. And we know that verse, Romans 4, verse number 25. Amen? Justification, forgiveness, salvation, reconciliation to God is available because of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, let us always remember the verse number 11, that likewise reckon ye yourselves to be dead indeed unto sin. Amen? Kasi mga kapatid, kung hindi po natin gagawin, ano po mangyayari sa buhay po natin? Kung hahayaan lang po natin mga kapatid, yung mga nangyayari sa buhay natin, ano po mangyayari mga kapatid? Kung hindi mo po aayusin yung sarili po natin mga kapatid. If we're not going to believe that we can, then wala pa talagang mangyayari mga kapatid. That lagi po natin tatandaan, lagi po natin ilagay sa ating puso at isipan mga kapatid, that we are dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Now, everything, justification, forgiveness, salvation, reconciliation, is available because of Jesus Christ. By trusting Jesus Christ, finished work, mga kapatid, hindi lang natin na-receive yung banal na spirito, but na-seal tayo mga kapatid. Yeah, we understand that. Ephesians 1:13, we are sealed the moment we believe by the Holy Spirit of promise. But also mga kapatid, we were baptized by the Holy Ghost. Amen? At yung mga bagay na yan, mga kapatid, yan po yung isang bagay na nagpapatunay po na tayo po ay sa Panginoon. 1 Corinthians 12:13. Now, mga kapatid, if we are conformed to the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, in that we are dead in Christ, we shall also raise to walk in the newness of life. So mga kapatid, hindi ka pwedeng magrason. Hindi ka pwedeng mag-alibay na lagi mong sasabihin, Pastor, mahina lang po kasi ako. Kapag tumatagal po tayo sa isang simbahan at hindi po tayo lumalago mga kapatid, you just parang you get used to it na lang yan siya. Then you're just making an excuse po mga kapatid. Meaning, we don't understand what happened to us.
Meaning, hindi mo nakikita kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin po mga kapatid. At itong verse na ito mga kapatid, hindi ito sabihin para sabihin na hindi ka ligtas. But this verse was given to us mga kapatid for us to remember na we are dead indeed unto sin. Kaya mga kapatid, we should not serve sin. A Christian should not serve sin. Pero may nakikita ka mga kapatid. Siguro may nakikita ka na mga kaibigan mo, ka-churchmate mo, whatever, na nagpapatuloy sa kasalanan. Na mga kapatid, you ask them if they really understand kung ano po yung mga bagay na nangyari po sa kanilang buhay. Kasi mga kapatid, we are conformed to the death, burial, and the resurrection of Jesus Christ, in that we are dead in Christ, but we shall also raise and walk in the newness of life. So sin may be part of human existence or experience of our life. Pero mga kapatid, we are now in Christ. Kaya ngayon dapat yung maintindihan natin Nandyan yung kasalanan, nandito pa tayo sa sinful nature, and that is why God will change this vile body, ito pong corruptible na body na itong mga kapatid. Papalitan niya ito Pero ang kailangan nating maintindihan na kahit meron pong kasalanan yan mga kapatid, the good thing about that is, hiniwalay ng Panginoon yung nilinis niya at sa hindi pa malinis. Meaning yung atin pong sinful nature, nandyan pa din yan mga kapatid. But later on, He will change it mga kapatid. As we trust the Lord Jesus Christ's finished work, we are alive unto God in Jesus Christ. Kaya mga kapatid, lagi sinabi ni Apostle Paul mga kapatid, in regards of ourselves, reckon ye yourselves that we are dead indeed unto sin. Kaya mga kapatid, hindi po dapat maghari yung kasalanan sa buhay natin. Amen? Hindi po pwede. Kasi mga kapatid, kung hahayaan po natin yan na yan yung maghari sa atin pong buhay, masisira yung buhay po natin mga kapatid. And by the day you realize everything, nilamon na pala tayo ng ating kaaway. At minsan mga kapatid, mahihirapan ka ng bumalik. Kasi bakit mga kapatid? You feel ashamed. Amen? You feel embarrassed. Kasi ang iisipin mo na yan, baka i-judge nila ako dun sa church. O ikaw lang naman nag-iisip niyan. Tama? Gano'n yung takbo ng utak natin. Ay, pag nandun ako, baka mamaya, pagkaisahan nila ako, ganito nila. Ikaw lang nag-iisip niyan mga kapatid. Amen? So mga kapatid, as we grow, and we understand things po mga kapatid, let us also avoid kapag meron pong mga alam nyo po yung mga natitisod po ng mga kapatiran natin, na i-judge natin. Pero kasi mga kapatid, ganun kasi mangyayari niyan kasi maglalaro po sa isipan natin yung kaaway. Para hindi ka makabalik. Para totally yung buhay mo is total wreck. Di ba? Pag ang sasakyan, na-disgrasya, total wreck. Ano bang nangyayari sa sasakyan na yan mga kapatid? Mapapakinabangan pa ba yung total wreck? Hindi mo napapakinabang. So imagine mo mga kapatid, when our life, your life, my life fall into sin, syempre mahihiya ka naman talagang bumalik. Pero dapat, kung mahihiya ka lang din sa tao, mas mahihiya ka na lang sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, we try to push na magkaroon talaga ng restoration sa kanyang buhay. At iwas-iwasan natin mga kapatid na mag-judge because we might also be tempted. Baka mamaya, mas malala pa yung nangyari sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, we have to help the people. We have to help our brethren na makabalik at maintindihan nila na itong sin na nagde-destroy po sa ating buhay, itong sin na nag-change po ng ating mind, ito pong sin na kumikilos po sa buhay natin, we have to understand na even though part siya ng buhay po natin mga kapatid, na nandyan yung kasalanan sa buhay po natin mga kapatid, nung tayo po ay naligtas, we are now in Christ as we trust the finished work of the Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, bumaba yung Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid, namatay yung Panginoon para po sa ating kasalanan. Amen? So mga kapatid, kapag naintindihan mo yung bagay po ito mga kapatid, makikita mo yung mga bagay at later on it will change your mind na itong mga bagay na ito dapat hindi mo ito ginagawa.
Because we should not serve sin. And we are dead indeed unto sin. Let us always remember that, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, pag namumuhay ka ng tama, na meron pong holiness, ang sarap kaya mabuhay ng ganun, mga kapatid. There's nothing na wala pong magahan po sa inyo. And even sa mga young people, mga kapatid, don't ever think na, ay, hindi nakasubok ng ganyan. Boring siguro yung buhay niyan. Minsan kasi ganun yung ganun yung takbo ng isip ng mga kaibigan natin, di ba? Ang boring-boring naman ng buhay mo, diyan ka lang talaga, bahay, school, church. Pero mga kapatid, at least, kahit ganyan, mga kapatid, walang nagahan sa'yo ng mga bagay na ginagawa mo before. Bakit ko po ito ginagawa? Because I have experienced that, mga kapatid. Lagi ko pong sinasabi sa'yo, if I can turn back the time, kaya lang hindi naman mangyayari yun. If I can just turn it back, bumalik nung ako po ay 16 years old. Sa bagay, 20 pa lang naman ako ngayon. So, aayusin ko yung buhay ko, mga kapatid. Mas maganda na wala kang experience in the world. And makakapagpatuloy ka ng magandang lakad sa Kristiyano. Ang sasabi niya, pag nakalabas yan, sigurado. Alam mo yun, kahabi yan. Pero mga kapatid, kapag hindi talaga natin naiintindihan, ganun talaga yung mangyayari. If we don't have fear in God, then you will do sin, you will go to sin naturally. Remember, we have it. Remember, nandyan po yan sa atin. At meron po tayong sinful nature. Kaya kung hindi po natin maintindihan, then you will do it naturally. Nature naman natin yan, mga kapatid. Since from the beginning, we use Cain, si Noah, si David, si Moses, si Peter nga, dininay niya pa yung Panginoon. Amen? So, mga kapatid, it is just part. Even imagine, mga kapatid, itong mga disipulo na to, kasama na nila yung Panginoong Jesus. Pero meron pa rin silang unbelief sa kanilang mga puso. Amen? Ay, ikaw ngayon. We believe that Jesus Christ was on us through the Holy Spirit. How much more? Kaya mga kapatid, the Bible says, reckon ye yourselves to be dead indeed unto sin. Isipin mo ng mabuti, mga kapatid. We are dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Because Jesus Christ did everything. So mga kapatid, ito lang naman yung alalahan natin palagi. Pag lumalabas tayo ng bahay, kung saan tayo pupunta, isipin mo kung kanino ka. Siyempre, pag naintindihan mo na kanino ka, mga kapatid, pag inalok, whatever it is, mga kapatid, tatanggihan mo talaga pa sa alam mong mali. Amen? Tatayuan mo yung mga bagay na dapat mong tayuan sa buhay mo. Kasi mga kapatid, tandaan niyo po ito, mga kapatid. Magbigay ka lang ng isang beses sa mga kaibigan mo at nagawa mo yung pinagagawa sa iyo. Tatatak yan. Hanggang kailan? Maniwala ka sa akin, mga kapatid. At gagamitin yan sa iyo. Yung tipong naglilingkod ka na sa Panginoon na talagang seryoso ka na. Ano pong sasabihin nila? Hindi. Parehas kami ng ginagawa. Kaya mga kapatid, give not place to the devil. I'm not trying to say na huwag kang makipag-fellowship sa mga kaibigan mo. Makipag-fellowship ka. But huwag mong gagawin yung ginagawa nila. Amen? Let them see the light in you.
makita nila na nagbago ka mga kapatid. And someday, I will tell you someday, magbubunga yan mga kapatid. Darating sa point na hindi ka na nila aayain. Alam niyo po kung bakit ko sasabi yan? Because na-experience ko po mga kapatid. I'm not trying to say na pag na-experience ko is tama. But it happened to me. Ano pong ginawa ko? Tinatanggihan ko po palagi lahat ng inaalok nila basta alam kong kasalanan. So gawin ganun lang naman yung mga kapatid. Siyempre, natural, may mga kaibigan ka naman talaga ng mga unbeliever. May mga kaibigan ka dyan minsan, grabe din talaga. Pero mga kapatid, wag mong bibigyan ng pagkakataon. Amen? Tayuan po natin kung ano yung kailangan po nating tayuan sa ating buhay bilang isang Kristiyano. And mga kapatid, I hope that we get that. And I hope that this night reminds us a lot of things regarding of that. That we are dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabi pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa kabutihan niyo po sa amin. Pagpalaan niyo po Panginoon ang bawat isa po sa amin. Pagpalaan niyo po ang inyong salita. Lord, if there's anything Panginoon na hindi ko po nasabi, Lord, I pray na ikaw po ang magpuno nito Panginoon sa kanila pong pag-aaral, pagbasa ng kanila pong Bible Panginoon. Lord, salamat sa inyong pong kabutihan. Salamat, Panginoon, because you died for sins. And because of that, we also died. We also dead in you. But when you was buried and rose again, we are also alive unto God because of what you did on the cross. Thank you for what you did, O God. We bring back the glory, the honor, and the praise. In Christ Jesus' name I pray. Amen at amen. So magandang gabi po muli sa ating lahat. And God bless you. And I hope that may natutunan tayo mga kapatid ngayong gabi pong ito. And